Hello mga pare, magandang umaga sa inyo, o tanghali or hapon man kung saan man kayo nanonood ng lugar. Pamotorel sa 24, pasubscribe na lang ng aking FB page at ng YouTube channel. So mga pare, ibigay ko lang yung opinion ko about doon sa katatapos lang na Boss Ironman Motorcycle Challenge 2024 Luzon Leg. So, yun nga mga pare, medyo nakakatakot, nakakilabot kasi may namatay o may mga namatay. Tsaka yung aksidente talaga namang napakarami. Hindi ko, ewan ko, habang nanonood lang ako mga pare sa social media, sa YouTube, sa mga post ng mga influencers, mga vloggers, talaga namang kinilabutan ako mga pare. Pasensya na ulit mga pare, ito naman opinion ko lang, kasi baka mamaya may magtanong sa akin na bakit ka ba nagbibigay ng opinion mo, bakit na-try mo na ba yan, bakit sumali ka ba, may big bike ka ba. Kasi sa akin naman pare, o sa atin, lahat naman tayo may karapatan magbigay ng opinion, lalo na kung mga motorista rin tayo mga pare. So, wala naman din masama kung magbibigay tayo ng opinion natin. Kasi, yun nga, ako hindi pa ako nakakasali. Pero kung may big bike ako, sasali talaga ako dyan. So, yun na nga, share ko lang din yung experience ko nung sumali ako nung time ng endurance dito sa may Quezon Province Endurance Challenge. 1,000 kilometers in 24 hours. Bilang first timer at unang beses ko palang sumali mga pare, na-proud ako sa sarili ko. Bakit? Kasi hindi ako makapaniwala mga pare sa halos 200 na participants. Yun, pang 33rd arrive ako mga pare at natapos ko yung challenge ng almost 16 hours yung takbuhan. So yun nga talaga, ako bilang baguhan, nung nasa grade pa lang kami, medyo talagang ninenervyos ako mga pare kasi wala naman ako idea sa mga ganyang event. Kahit naman tagal na ako nagbumotor. So, yun nga, nakakatakot. Pero nung nakita ko yung mga ibang participant, nandoon sila na talagang yung mga iba datihan na kasi may mga pang 8 time na, may yung si organizer nga na sumali. Shoutout sa iyo, Sir Cafe Racer. Tsaka si Tatay Eli, shoutout din sa iyo. 67 years old naman siya. Diba? Pang ilang beses na nilang sumali. So ako pa kaya na medyo nasa middle age pa, talaga bang hindi ko itatry. Tsaka nasa grade na ako Tsaka sabi nga nila, diba? Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Diba? So kasi ito, yung mga sumasali sa endurance talagang isa namang achievement. Siguro achievement ng isang rider na makatapos ka sa ganyan. Di lalo na siguro dito sa Boss Ironman Motorcycle Challenge na ito mga pare. So yan, break tayo doon. Yun nga, ay may patay. Tapos yung aksidente, ang dami. May mga na-overshoot, may tumatawid na nakamotor, na tao. So syempre kasi si rider mga pare, ang focus niyan kalsada, yung malagpasan niya yung sinusundan niya, diba? So yun nga, kaya marami rin nagsasabi na dapat daw ba itigil na yung Boss Ironman Motorcycle Challenge na yan, kasi nga naman hindi na daw maganda doon sa mga taga lugar na yon, doon sa mga rotang dinadaanan, kasi yung nagiging racing na daw So kung isipin natin mga pare, yung motto ng Boss Ironman Motorcycle Challenge is discipline, endurance, prestige. So doon sa tatlong yun, parang merong hindi nasunod doon sa sa isang motto na yun, yung discipline. Kasi parang hindi inisip ng ibang rider na yung nasa paligid, yung nasa highway, yung mga dadaanan. Hindi siguro nila din inisip
yung tinatawag na maging alerto, maging defensive rider, maging presence of mind, wala siguro sila mga ganon, diba? Sabi nga natin mga pare, walang rider na magaling pagdating sa aksidente. So, sino ba mag-a-adjust? Ikaw ba nadadaan doon sa lugar o yung mga taong nandoon lang? Meron talagang pasaway eh. Kasi, aksidente, motorcycle challenge na yan, endurance. Kahit naman sa mga ordinaryong kalsada, o saka ordinaryong highway, nangyayari yung mga aksidente. So, iba ka lang kasi dito sa may Boss Ironman Motorcycle Challenge na to dahil nga kasi talagang iba yung takbo nito kumpara dito sa mga pangkaraniwang kalye, dito sa mga city ride na tinatawag. So, iba yung takbuhan yan. So, dapat ang organizer masigpitan nila yung mga sasali dito sa event na to. Kasi kung di ako nagkakamali mga pare, yung mga nag-join nasa almost 2,000 na participant. Nakita ko yung sino ba yung nag-post na yun sa social media na yung grade, yung halos kahabaan ng highway doon sa Subic talaga namang napuno, mistulan na yung parking lot ng mga big bike. So nakakalula, di ba? Kung ikaw na mahilig ka sa motor, makikita mo talaga yung mga big bike doon, iba-ibang klase. Kaya doon mo talaga makikita na, nako, ano kaya to pag pinakawalan ng sabay-sabay? Yun na nga, nangyari. Na hindi naman naasahan. Siyempre, aksidente, wala naman talaga umaasan yun mga pare. Nangyari yung hindi dapat mangyari. Tapos yun nga, ang kawawa doon yung mga nadamay. Yung nasagasaan, nasalpok. Paano ngayon? Siyempre, sasagutin mo yun. Ngayon, pinag-uusapan o pag-uusapan yata ng Highway Patrol Group na imbestigahan yung mga pangyayari na to. So, mas mahirap kasi pag yan talagang totaling tinigil na. Kasi ngayon, maraming mga gustong mag-join dyan. Siyempre, isa na ako doon. Kumbaga, isang achievement mo to bilang rider, tong Boss Ironman na to, kasi pinaka-prestige nga na event to. So, kung ititigil yan, wala na. Sasali ka na lang doon sa mga ganitong mga endurance sa mga probinsya na dito, mga, small bike, mga small cc. So, yun nga, talagang, tsaka, nakakapanghinayang din mga pare kasi itong Boss Ironman Motorcycle Challenge na to pagkakaalam ko magti 20 years na siya next year. So nung mga nakaraang taon kasi hindi siya masyadong pinag-uusapan, hindi masyadong balita kasi hindi pa naman totally active yung social media. So ngayon talaga pagka-open mo ng ng Facebook, ng YouTube, yan kagad yung mga bubulaga sa iyo yung event na yan. So kahit ayaw mo panoorin, mapapanood mo talaga. So yun nga, sana higpitan ng organizer yung mga sasali, lalo na sa mga beginner. Kasi yung mga iba kasi, mga beginner excited masyadong agresibo sila. Hindi naman porke big bike yung gamit mo hindi ka na ma-aksidente o ikaw ang tama, di ba? So kailangan talagang paghigpitan kasi, di ba? Nakakalungkot isipin mga pare. Pinayagan ka ng asawa mo, ng pamilya mo na mag-join diyan. So maayos kang umalis ng bahay ninyo. Okay ba sa'yo na uuwi ka ng ang motor mo sira? Ikaw ay sugat-sugat. Okay lang kung sugat-sugat paano kung talagang namatay ka pa? Sa club mo pa noon mga pare, yung nadali mo, namatay. Diba? So, diba, mas magandang umuwi ka ng buo umalis ka ng buo, uuwi ka ng buo, isipin mo rin yung pamilya mo. Hindi naman porque sinabing endurance yan, was-was talaga yung takbo mo Presence of mind pa rin yung kailangan mga pare. At saka hindi rin nga kasi basta yung event na yan dahil yearly lang naman ginaganap yan Kaya yun nga, bawat taon na dadaan talaga marami pa rin magpa-participate dyan sa event na yan. Kasi nung mga nakaraan naman na taon, bakit nung mga nakaraan taon hindi natin nababalitaan na bakit may mga aksidenteng ganyan? Wala namang ganong aksidente.
Yung mga endurance naman dito sa mga yung mga maliliit na mga endurance challenge, wala ka rin ganong naririnig na ganong aksidente. Syempre mga pare, iba naman talaga takbuhan noon tsaka dito sa Boss Ironman Motorcycle Challenge na to. So yun nga lang mga pare, pasensya na kung doon sa pagbibigay ko lang ng opinion, ito yung mga nasabi ko, ito yung mga tinaldal ko. Hindi ko alam kung meron ba akong na sobrang sinabi o may mali doon sa sinabi ko. Paki-comment na lang mga pare. Sasagutin natin yan kung hanggang saan natin kayang sagutin. So again, congrats doon sa mga hindi nanalo doon sa mga nakabalik. Doon sa mga hindi naman nakabalik, may next time pa naman. Sana wag itigil. So yun, congrats doon sa mga finisher na talaga namang determinado sila matapos. Tapos yun nga, wala namang mga nangyaring aberya sa kanila. So congrats sa inyo mga pare. At ang totoong finish line ang ating mga pamilya. So again, ingat, ride safe, maging responsable tayong rider sa lahat ng oras.